Hello mga kapapay! For today's video ay ginawa ko yan ng isang linggo. For today's video ay gumagawa nga ako ng pandesal. Di naman obvious, di ba? Solo nga ako dyan dahil wala akong kasama. Di ulit obvious, di ba? Ganyan nga pala ang proseso ng paggagawa ng pandesal. Una nga rin pala na videohan yung pagro-roll niya. Una naisip kasi sobrang nagmamadali ako eh. Kaya dito na tayo nakapag-video sa pagpuputol mga kapapay. Pinagulong na nga pala natin yan sa breadcrumbs. Ginawa nga pala natin breadcrumbs ay ito rin namang pandesal na ating tinost. Kaya nga kahit may natira kang pandesal na hindi naubos, walang problema kasi pwede mo nga itong i-toasted. At kapag toasted na nga ay pwede mo na nga itong durugin para maging breadcrumbs. At yun nga ang ginagamit natin dito sa pandesal. Di nga lang pala pandesal ang pwede paggamitan ng breadcrumbs dahil ginagamit din ito sa Spanish bread. At pwede nga rin itong ihalo sa palaman ng pandikoko. At marami pang ibang klaseng tinapay yung pwede paggamitan ito. Kaya napaka-importante nito sa bakery. O siya, balik tayo sa aking paggagawa ng pandesal. Unang ang proseso, syempre maglalagay ka muna ng harina. At syempre titimbangin mo kung ilang kilo ang iyong gagawin. Para ka rin lang maghahalo ng semento. Yun nga lang, kamay ang gagamitin mo. Katulad nga na paghahalo ng semento, bubutasan mo din yan sa gitna. Dahil dun mo nga ilalagay ang mga ingredients. Pagkatapos nga, isusunod mo na nga ang asukal. Kapag nailagay mo na nga, isusunod mo na nga ang asin. Huwag mong kakalimutan ang asin kasi yan ang pambalance ng lasa. Tapos ilalagay mo na nga ang yeast na pampaalsa. Huwag kang maglalagay ng no. Joke lang. At pwede ka rin maglagay ng improver. Kung itatanong nyo kung para sa inyo, abay malay ko, basta alam ko yung nilalagay yun. Kapag nailagay na lahat, ikaw na bahala kung lalagay mo din ng itlog. At syempre, hindi naman mabubuo yan kung walang tubig. At kapag nailagay mo na nga ang tubig, ay pwede mo na itong haluin para nga matunaw ang asukal at asin. Mano-mano nga lang natin itong gagawin dahil wala naman tayong mixer. At kapag okay na nga, ay halo na rin natin ang ating shortening o lard. Durug-durugin lang natin ang ating kamay. At pagkatapos ay diretso na nating ihalo ang ating harina. Di nga madali ang paghahalo niya dahil kinakailangan nga ng puwersa at lakas. Kaya dapat tayo ay naka-super saiyan. Parang si Goku lang ba? Ituloy-tuloy lang ang paghahalo hanggang sa mabuo ito. Kung medyo pakiramdam mo ay matigas ay kailangan mong wisikan ito ng tubig. Konti lang ba? Konti. At kapag buo na nga ay pwede na natin tong i-roller sa roller machine. At take note, ingat-ingat tayo sa paggamit ng roller machine kasi napakadelikado nito. Lalo na nga kung baguhan ka lang.